is the melting of ice sheets, its threat to global warming. According to Greenpeace, in the complete melting of the ice in the north and south poles will result to permanent sea level rise of 7 meters to 12 meters by the year 2100. And it's evident in other parts of South Florida where climate change threat in sea level rise, like also in Pumaputi, Tuvalu, and in the Philippines, the local scientists observed 5-meter inundation. An example for this is the Locolan Shoal, which is located at Barangay San Antonio, where during low tide, makita pa nimo ang white sand. But nowadays, during low tide, you have to dive to touch the white sand. Another threat to climate change is the extreme eruption, the intense heat that causes El Nino and the drying of our rivers, the ruthless tropical storms, and if you remember the tropical storms in Yang, Reming, Paing, Niño, and Undoy, this is what we experience. So in Cagayan de Oro City, the stream valley of Mount Talakag is 16,000 hectares. It's a large-scale watershed basin that damaged billions of pesos in the area, and the death is more than 2,000 and missing is still 400. In Lanao Stream Valley, it's 18,000 hectares. The death is more than 1,000, missing is 700, the damage still billions. Remembering Ormoc, the area in the mountain, which is Leyte Stream Valley, is 22,000 hectares and becomes a large-scale watershed basin, which the depth rises to more than 6,000, missing is 200, and the damage is billion. Because most stream valley in the western Mindanao mountain or in the entire Philippines are characterized into a narrow V-shape, down-cutting towards base level of approximately 10 meters only. So it is very easy for the landslide to cover both sides that will form into what we call a temporary earthfill dam. Because at this side, the stream valley is turning into a desert. Giputol na nila ang mga kahoy, no? Giupaw na nila, comparing with the previous, which is fully covered with trees. This is now the Talinuban Valley. This is the headwater of the Labo River. So after, during our research, and actually we just have our last sampling, na ay mga landslides nga mga ginagmay, nga may mga threat nga if there's a continuous rainfall in the upland, posibleng nga mudako ang mga landslide sa area. Ang total land area ng Talinuban Valley is 11,000 hectares, and some of the portion are deserted. Wala na yung mga kahoy kay i-convert nila into agriculture. So, the geological hazards in the ecosystem degradation is landslide. So, assuming kanina to ang function hall, ang both sides ani mo yung mga pampang, no? Then wala na yung mga kahoy. Kung doon ay rainfall, muhumog ang mga soil, kay loose soil man siya. So if madugay ang iyang rainfall, muhugno ang Pikas Pampang, inigdugan sa Pikas Pampang, makover na sa river system. So if the stage is 11,000 Talinuban Valley, pag dunay mga typhoon, magsigig ulan plus hangin, kato mga portion na nag-landslide o hinagmay, motoy, mudako, and then mo mix ang soil dito sa water.
And if di na makapugong katong temporary earthfield dam, kung mapuno na ang katong basin, moto siya'y mahugnok na magdala o mud flood. Ang kuyaw ato, kay ang ato sa tubig na iguha ka giant na current pattern. Kaya itawag nila Ekman layer na magbanda left and right. Kada maigo niya na mabandahan, magkatbang ang mga pampang, magkatbang ang mga river, kay magkakusok man siya. And then, doon na sa itawag na itong spiral, kanang magtuyog nga sulog, nga kutob sa mga tanong nga mabaw o gamot nga maagian, iyan ang iwisi-wisi hangtod na gamay na lay mabilin pagabot sa lula. Ang problema kung unay mga namuyo dapling sa suba, maunay unang mabiktima gawas sa mga agricultural land. Ang isa sa mga evidences sa atong research study, mao ang Labo River na diha dapit sa Barangay Labo o sa Barangay Mulikay, grabe na ang river cutback. Meaning, nag-move o nag-change ang direction sa river tungod kay doon may mga portion na sandy soil. And then, isa sa mga ma-destroy ang mga riparian ecosystem. Atong mga vegetation na mauuntay mo pugong kay doon naman going continuous cutting of trees along the river banks by the community. So, do not threat to split the Osamis Airport because that portion, that river cutback, is very near to the Labo Airport. For the watershed, ang hitsura sa watershed, ang both sides niya, pang-pang na siya, abog. So, ang problema na to, karon kay wala na yung mga kahoy sa bukid. So, ang siltation, ning abot na dinhi sa mga coastal water, na mo'y hinungdan sa pagkamakaw sa mga area, o pag-destroy sa ato ang coastal ecosystem nga naapektuhan ang atong mga seagrass habitats, atong coral reef habitat, then mo'y cause sa scarcity sa atong mga isda. So wala regay paglaong nga mabarato ang atong mga isda. And then, according to some scientists, it is estimated that 1 square kilometer of healthy coral reefs can produce up to 20 tons of fish per year. Destroyed reefs, on the other hand, only produce less than 4 tons of fish per square kilometer per year. So in our case, in the province of Misamis Occidental, around 40% na ang naguba sa atong coral reefs tungod sa siltation. So the key issue is the global warming. Large-scale climate change geophysical impact. Ang pagputo sa mga volcano under ocean, under earth, na makita nato sa mga tectonic activities due to tectonic device na cause of earthquake and tsunami. So in Japan, if we remember, dunay duha ka tsunami nga hit sa area sa Japan nga nahimong the largest twin tsunami in the history of the world. Ang ocean floor, kung walay tubig, mura sa gihapon o island nga na mga bukid. The difference is walay vegetation o pau siya. So naghihapon sa mga ridges, doon naghihapon yung mga tendency na kung doon ay mga linog, mahugno gihapon ang mga pangpang na sa ocean. Na ang mga pangpang sa ocean, nasagang sa mga plates, murag platform na taas kayo. For example, ang isa sa mga end sa platform ang country of the Philippines, niya ang tumoy niya Japan. At the center of that plate, doon ay dako nga volcano. Once mubuto na siya ang dako nga volcano,
mo crack ang plate. Wa pa gani siguro kung mabuak siya, and then mo hinungdan nga maunlod ang it's either the country of the Philippines or the country of Japan. And then katong mo anak nga magsiso, katong mga ridges gikan sa dagat, mo na po to'y ma-develop of island. After thousands to million years, mabalik na po ang vegetation. Pero dugay kaayo. Because according to our international geologists, most of the plates in the globe, doon na yung mga fracture. Mo na yung reason nga dali ra kaayo mo himo og mga tsunami o uban pa nga mga kan. Predicted geohazard areas in Mindanao. Doon na tayo trench. Kung sa may itsura ng trench, murag siya o pampang, pero nailalong sa mga plates, sa ilalong sa earth. Murag doon ay mga platform na nakakover. Dili po siya pwedeng tawag cave, kaya it's a long line of ridges. And then nag-connect na siya og mga islands. Like for example, in these slides, doon ay trench gikan sa Cotabato nga ni-cross sa Lanao provinces o Zamboanga provinces. It ends in the Dipolog area. So the distribution of active faults shown in black and the trenches shown in the active fault is shown in blue, the active trenches is shown in black lines. Mao na siya yung mga dunay mga pangpang ilalong. So in our province, walay mga dagko gayo nga mga fault lines. For trenches, we have one in Cotabato Trench crossing from Pagadian direct to the area of Dipolog. But it's at the back of the Mount Malinda, one of our national park. For risk to earthquake, our island of Mindanao is under high and medium. So ang mga high areas somewhere in Surigao, which is supposed to be ang Surigao, dili yun na nato pwedeng kahuyan. Kay once maupaw na siya, init o abot sa pinakataas na temperature, maka-trigger na siya, and might as well nga ang mga volcano nga wala pa nakabuto diha, basig ma-trigger niya ang buto. So, for the distribution of active and inactive volcanoes, shown in green color, muna siya mga inactive volcanoes. And we have a lot inactive volcanoes in the entire island of Mindanao. And in blue color, muna siya itong mga active volcanoes. So we have one historical earthquake that happens in the center of Zamboanga Peninsula na nagbilin karon og crater na gitawag na nato og Lake Wood. And at the center of Mount Malinda, doon na po yung gamayng crater diha nga pagbuto atong volcano na gitawag nato og Lake Dominaga. So mao na siya yung mga nagbilin og mga balana from the tectonic activities of mga eruption sa volcano nga mao'y hinungdan nga nagkaproduce og mga tsunami. So ang entire island of Mindanao naka-experience na og tsunami million years ago. And then ang province of Misamis Occidental doon na po'y locally generated na tsunami. Meaning, dili ta excuse sa mga tsunami tungod kay naghanta og fault lines o mga trenches in the entire island of the Philippines. Risk of projected temperature increase. The area that is very high is somewhere in Cotabato, but most area in Mindanao are high. For El Nino, the most affected for El Nino is the provinces of Lanao, Misamis Occidental, and Zamboanga Peninsula. For risk of typhoon, the entire area of Mindanao
is predicted to have a change. Sa una, ang low pressure area dito permanente sa Samar Leyte or sa Pacific. But nowadays, dunay changes matod pa sa pag-asa o sa DOST na ang change sa low pressure area na ay probability na ma-develop 30% sa south of Mindanao. So, sa delikado na ang typhoon. So, muna na delikado po daw sa projected rainfall change, which is some parts of Misamis Occidental and Zamboanga is very high or high, and we are prone to risk of geophysical disasters, mga landslides. Due to the past catastrophes in Mindanao, our island is facing vulnerability. The climate change impact, the predicted geohazard Mindanao threat to biodiversity, and scarcity of food and water due to human activities needs our response. And this is timely for the DGMI because you have this team in strengthening unity and camaraderie of brotherhood towards environmental awareness. That means you are ready to participate, you are ready to become participants in this participatory adaptation and mitigation. And for us researchers, we always hope to recover the watershed for sustainable greening, not only in Mindanao but the entire island of the Philippines and other parts of the world. Because we wanted to bring back the Mosi forest that gives sustainable water resources. Because if we have, or we still have the rainforest, because we still have the what we call residual rainforest in the upland, the remaining rainforest, we have to enhance by planting more trees in that area to develop mossy forest. Para inigdunay rainfall, inighulog sa dakong ulan, masalot, and then 65% ma-absorb sa groundwater para mabalik ang tubig for our drinking water. 25% muagi sa mga river system para kung masalot siya sa mga dams, padulong sa mga agricultural land magamit sa ato ang farming, and then ang uban na mo evaporate o balik. So we introduce planting banyan because we need the fastest species. So why is it, or why we call it banyan? Actually, as shown in these slides, nakita nato na ay mga traders, mga merchants na under the huge canopy of this tree. And the history, the people in India do not know the name of the tree. So here comes the Portuguese and the English writer who came in their place and bought their products that asked unsa daw ngalan sa tree, pero dili sila kasulti. So, tungod kay every time mobisita sila sa India, ang mga negosyante or traders or merchants, dito magnegosyo. Yang tawag nila ano yung term is banyas, ang meaning merchants. So, gitawag nila ang kahoy o merchants tree or banyas tree or banyan tree. So, dili nagsugod na ang tanang species nga dunay tagok, ang iyang udlot mura og bala sa 45, gitawag siya og Murasi family, genus Ficus in science. Ang common name niya is banyan tree, which originate in India, Cambodia. In English and in Bible history, it is called fig tree. So, mao ni siya yung holy tree nga girespeto kay isa sa mga Bible history, si Jesus Christ nagampo sa dakong bato ilalom sa fig tree. Si Mother Mary ang iyang first apparition sa taas sa fig tree. Ang paghatag sa Ten Commandments ni Moises dito sa hill, then nitungtong siya sa dakong bato ilalom sa fig tree, while ang iyang mga descendants naminaw niya
sa ilalom sa fig tree. Meaning, doon na ay mga banyan o baliti nga mo ay pasilungan sa mga tao kaniadto. But due to its aerial roots, nga nasa mga branches, gitawag nato siya o baliti. Why banyan? There are 800 pico species worldwide. 500 species are endemic in the Philippines. What does it mean? Meaning, sa Pilipinas lang mutubo, sa Pilipinas lang makita ang 500 species na endemic sa Philippines. As far as our research is concerned, we have recorded 209 important species in western Mindanao from Misamis to Zamboanga Peninsula. And then, doon na nagkakaroon ongoing research study from Misamis Oriental, Lanao, del Norte to Surigao. And we will go as far as Davao and Cotabato. The banyan is a type of strangling fig native to India and Indo-Pacific region, known in Hindu mythology as the wish-fulfilling tree that represents eternal life. Munang magnegosyo gid sila ilalong sa banyan tree, kay sila ituo nga swerte. But in the Philippines, kung swerte sa ilaha, mala sa ato, because it's the home of not like our spirit. That's the reason na bisag layo pa ta, muserbato gyud ang atong nasakyanan, nya musinggit pag yung tabi apo. However, it is the holy tree in Myanmar, Laos, PDR, Cambodia, Thailand, Vietnam, o sa atong mga igsuon nga mga subanin. Balaan nila ang kahoy nga banyan. A banyan is a fig that starts its life as an epiphyte when its seeds germinate in the cracks and crevices of the host tree or on structures like building, benches, and bridges. Mabuhi siya. Like kaning niya karon sa slides, the seeds of banyans are dispersed by fruit-eating birds. The seeds germinate and send down roots towards the ground. In every conferences, na-meet na ko ang isa sa mga scientists na ang iyang study, ang iyang focus is katurag yung mga fruit-eating birds. Kaya gahakuha siya o assessment. Kada di ay fruit-eating birds o fruit-eating bats, doon ay not less than 10 seeds na inig-disperse nila anywhere. Magtubo gina siya faster, kay muraman siya og epiphytes parehong orchids. So mahimo gid siyang kahoy. And then kada kahoy mag-support og limpyong hangin sa dili ubos sa napulo ka tawo, pagkaon sa napulo ka tawo, herbal medicine sa tanang klaseng sakit sa napulo ka tawo, og limpyong hangin sa napulo ka tawo. So kung motirador data og isa ka langgam, ga-deprive ka o benefits sa 100 ka tao. Pareho rin ipatay nato ang 100 ka tao. Kaya wala na siya source sa medicines o herbal medicines. Munang, every time dunay lecture sa mga grassroots, sa mga elementary schools, sa mga high schools, o sa mga out-of-school youth, o sa mga barangay, I always encourage the children not to tirador the fruit-eating birds and the fruit-eating bats. Kaya di rabataman na ng kahoy. So, banyan is the fastest growing tree. Kaya kung mag-start ka tanong og 5 feet sapling in 1 year, mo trifle ang iyang height. And then, dunay out of the 800 banyan species or 500 endemic sa Philippines, dunay banyan nga mutubo og as tall as 10-story building height nga mabuhi og 1,000 years. Less effort to cultivate kay murag orchids ang pag-start niya sa kung tapot siya sa punuan sa lubi. Ang iyang roots mo'y mangitag nutrients gikan sa hangin. And then, effective nitrogen fixer. Ang iyang leaf litters contain nitrogen, phosphate, and potassium. Kung doon na kay banyan nga ingon-ani o canopy, ang shade can give a temperature of 16 degrees to 18 degrees during hot summer. So, according to that scientist, kada dahon
mag-produce o droplets of water. Parihok aircon nga dili mo makita nga naay mga droplets of water na may magdala sa kabugnaw sa imong room temperature. So kinipot siya tanang dahon, labaw na gyud kung init ang panahon, mag-produce siya og droplets of water. Manang kung makakita kag banyan nga nasa imong side kay banyan man na siya nga species, makita nimo nga nagsinaw. Tungod kay nag-produce na siya og droplets of water, o na siya indicator. Mao day nang inig magpatungod ka ng kahoy sa banyan, mapil nimo ang pabugnaw na binagdaghang dahon nga magdungag produce of droplets of water. Dili kay gigatos o dili mo nato. And then, according to NASA, nag-experiment sila different kinds of tree. Ang banyan ang na-observe nila na kusog mo absorb o carbon monoxide o carbon dioxide. Automatically, convert into oxygen. Ini magpaduol ka diha, limpyong hangin ang imong giginhawa. So, ma-replace ang daotang hangin sa imuhang lawas. Ang aerial roots na nasa yung mga branches, dunay geological rules. Tungod kay once mutouch sa ground ang tip sa rootlets, mag-multiply siya daghang rootlets dito sa mga loose soil. Labi na gyud na siya sa mga pangpang o sa mga kilid sa mga suba. Aron malig-on ang compact sa soil. And then katong mga roots na magtabok-tabok ilalom sa tubig sa suba, maoy equalizer kung dunay mga running water from floods. So equalizer siya og spring flow. Nga kung naa pa na siya sa upland, magpadulong pa lang ang baha, makontrol na ang gikusgon. Pag-abot sa lulan, hinay na ang iyahang agos sa tubig, dili na makaguba. And then, according to NASA, kung unsa kataas ang punuan sa imong banyan, times 3 ang kinadak-ang gamot, mag-absorb og tubig gikan sa aquifer o groundwater. Munang most of the areas with different species of banyan or baliti. Ato na lang siyang tawgon og banyan kay Merchant Streaman, kay sa baliti Acta Streaman. So, dunay mga tubig. Source for drinking water. Ang nahibawa nato nga kung dunay mga mapian, dunay mga fracture, ang pangit, tambal, anak. But according or based on our research studies, for almost 5 years na, ang uban nag-study ani, almost 200 years na yun. I-simulate na lang nato ang banyan, gikan sa yang pangit, padulong sa gamot, padulong sa dahon, padulong sa bunga, is herbal medicine for all types of diseases. So, you name it, banyan lang na. The tallest banyan, tungod sa iyahang mga puros na murag bala sa 45 na pistola, mag-receive og sound waves. So kung doon tayo banyan dinhi, and then dito dapit sa lanaw, dunay nag-disco, mga halawong na kagabion, madungog nimo ang tingog sa disco nila dito, tungod kay ma-receive sa kinatas ang punuan sa banyan through sa iya mga puros. So maingon din ka, inig makatungod ka nga, tawaan din ang balitia, kay naay nagbayli diha, kay nakadungog ko og sounds. So, kini nga banyan, gitanong na mo sa Labo River atong February 18, 2010. Originally, ang height niya is 3 feet. While going to the Labo River, nakakita mi ipipite sa dapit sa kanal, ang iyang gitason 7 inches. Gidungan na mo tanong atong February 18, 2010. Last January, pagbalik na mo, ang height sa duha is approximately 15 feet. So meaning, kini nga side, doon siya ang mga species sa banyan na endemic sa Philippines. Fastest growing tree. Muni ipangita nato para mabalik nato pugong ang mga loose areas. In Sri Lanka, ang experience nila, because most of their beaches are planted with or cultivated with different species of banyan.
Pag human sa tsunami, gibalikan nila kung napaba nila mga banyan trees o mga mangroves. Ang nagpabilin, mangroves lang o mga banyan trees. Muning gipictura nila nga natagtag lang ang mga dahon pero wag gid siya mahandog. Pag adto sa NASA, gabutan sila eco sounder. Nakita nila na ilalong dahil sa mga banyan tree, dagkong bato nga gihawiran niya. And then katong mga cultivated banyans nga nagduol-duol og 5 meters, 10 meters distance, naghawiray kagyot sa ilang mga gamot. Mao di ay nga dili sila basta-basta maibot bisag sa kakusog sa baha o sa mga tsunami. Sa tudila, naagian ang ilahang river o dakong baha nga nakahugno sa mga buildings nga concrete o nakaguba sa mga bambus. Smash up yun ang ilang mga bambus. Pero walay dakong banyan na naguba dito. Nagtindog na gihapon ang mga old growth banyan trees nga may nagprotect sa area nga may tabuon ta nga landslide. So muna atong i-continue og record sa atong research. Sa makasandig dito sa Cagayan de Oro City after Sindong, ang research team may adto sa area na River Creek. Nakalabay ni atong karaan kay nila nga banyan nga dunay mga tao nga nagpuyo. Nakita lang atong 11 katao nga misaka dito pagdako sa tubig. Ki-demonstrate pa yun nila yun sa nila pag-climb. Katong 11, dunay tulong nga nag-demonstrate yun sa nila pag-climb. Sila ra po nang nasave. Nga according to their story, gabiin na po, madungog yun nila ang gabanda-banda ng mga dagkong truso sa punuan sa ilahang gisaan na kahoy. And then dunay nag-lead sa ilaha to shout kung pila sila. Nga mukhang sila ito 1 up to 11. Pagka sungang gabi, kanang tugnaw-tugnaw na, nga mapil gyapon nila nga nay tubig, count abot sila, 11 abot sila. Pagka tugnaw sa mga manok, nag-count abot sila 11. Hantod nga na-rescue sila pagkapuntag na wala na tubig. 11 abot sila. Nanawag sila silingan nga mukagka, musinggit man, kamura, si Pamon pala bigili mo nato diha. So dili lang siya muhatag og limpyong hangin, limpyong tubig, pagkaon, herbal medicines, mo save pagid siya life. Kay sa Iligan City, going to Cagayan de Oro City, kanang na ang stone crusher plant sa left side, going to Cagayan, doon ako'y banyan diya na gamay, na nakasave po og 7. Ang 3 out of 7 ning post sa ato ang mga researcher. Paghuman sa ato ang interview o paghuman sa ato ang documentation. Sila ra pong 7 ang uban nga ni Katkat ug mahugani nangahulog kay isa ra kita wala kasala mahugani nga sagaran. And then makita gyud nila diun sa pagkamatay sa ilang mga kauban. Now remember na po during our field trip when I was in Thailand, where ang mga rivers nila tamnan gyud nila mga banyan nya ila yung protect dili sila mosugot nga putlon nga nakasave og 200 katao during 2005 flood. Batag tigulang, walay gibalita nga namatay. So inunana ka importante ang kahoy nga banyan because during the rainy season, the seepage of water into the groundwater storage is facilitated by the deep-reaching roots of forest trees, particularly rainforest banyan. So kanang mga dipterocarps, mao din ang gi-encourage ng mga scientists na dili natuputlon kay mauna sila yung mga deep-rooted trees na mag-absorb og tubig. But di banyan, kung itanong nimo siya sa area nga uga, magsuyok siya tubig sa groundwater, i-support niya para mabuhi ang iyang mga associate plants. Munang sa Thailand, sa Cambodia, makita nimo ang ilang mga vegetable gardens are under the canopy of the banyan trees. Bisag wala mainiti, pero productive kayo. Pag itanong nimo siya sa tubigan, kuhaon po niya ang mga tubig, ibalik po niya sa groundwater. Mura siya balog na magdula o balas.
iyahang kunan ang beach of Balas o Basuran, kuhaan na po niya, ibalik na po niya sa deep ocean. According to Dr. Armstrong, ang roots mga mo-strangle sa riverbanks may mo-protect sa soil from sediment transport. Kaya usually, pag mudako na ang mga banyan along the riverbanks, tabunan niya ang mga yuta. Ang roots is an effective therapy for arthritis and stress. Ang roots sa banyan, dili mubuak og mga simento. Mo-protect siya og concrete structure. Kay ang buhaton niya, iyahang dakson ang imuhang flood control na simento. Like aning mga experiment sa other countries. So, pag observe nila na dili na siya mubuak og mga flood control system, dili na sila mo siminto og mga riverbanks o mga slopes, but banyan. This Picos macrophylla is famous in the entire island of the Philippines, and we have a lot of these species here in Mindanao. Kung giampingan ang tali nato, kanimang good siya species, basta dili makaabot og 100 years old, nindot to good siya imong lumber, kay maputol pa sa imong chainsaw. Pero kung wabot na siya og mga 600 years old, pareho na ni kadako, mabuak na ni mga chainsaw nga putol. So, kani siya nga 600 years old, naani siya sa Cambodia. Kung dili na ito putlon ang banyan, according to the people in the upland, kung sa may among pagkaon, sir, kaya diha mami magkuha o ni haligyan sugnor, diha may magkuha kinaligi o unsa pa uman pa. Banyan and the socio-economic benefits. Muna ipangita nila, herbal medicine for all types of diseases. Pag makakita ka growth, smaller sa imong kumingking, muna imong i-harvest. I-air dry na imo 5 days. After 5 days, imo nang hugasan o gayo, imong i-chop. Ang chop, imong ibutang sa baso sa Nescafe. Kada baso sa Nescafe, kada isa ka butad na baso, imong butangan o tubig gikan sa isa ka baso ngadto sa 5. So kung 5 ka baso, pabukalan nimo 30 minutes. Pag sugod og bukal, hinaya na nimo until mo abot ang 30 minutes. Imong i-transfer sa glass container, imong i-refrigerate, pabukalan na po nimo 4 ka baso hangtod magkagamay siya ngadto sa isa ka baso. Then alis na po nimo. Tambal siya sa high blood, mag-lower siya high blood, mag-lower siya blood sugar, mag-lower siya og diabetes, mag-lower siya, mag-control siya og nakakay mga cancer cells. So isa sa mga nakuha na mo na document katong isa sa mga na-interview sa atong mga researchers. Doon na siya depekto sa iyang ulcers, ang iyang pinaing medyo nanata na kinahanglan na gyud ma-opera. Kinahanglan siya 200,000 pesos. So while nagtigot siya 200,000 pesos, nagpatambal siya o binisaya. So ang gitambal sa iya ang gamot sa banyan o bark sa banyan pamukalan mo iya giinom. After 3 months, nakatigong na siya, balik na siya sa Cebu. Pag-abot sa Cebu, undergo na siya operation, wala na nakita ang mga doktor. So natingala ang doktor kay 3 months ago, sila yun ang nag-ultrasound, sila yun ang nag-x-ray na na-agay defect. So wala pa yun siya makontinto niya ito pag yung Manila, kay nangita o sikang opinion. Pero wala na yun. Unang inig, ma-interview ni Muning Tawhana, pag muhisgot ka about banyan bark and banyan roots, muhilap din siya, kami nakahatag sa iyang sikang life. So nga nung putlon magyud nato, na importante magyud siya sa mga sakit. Ang lagnok o Picos septica o hawili sa ubang mga lugar, isasod sa mga epektibo kaayo ng mga banyan. This type of banyan, ayuhan niyong tanaw kay basig na sa inyong mga backyard. Kung mapakan kag tana o sa kinsa nalala sa masahalas, mapakan kag iro o matulog kag lansa,
and it's proven by our researchers. Pag ipatulo nimo, matingala gyud ka nga mugawas ang daghan nga dugo. Pag examine mo sa laboratory sa dugo, tuwa dito ang toxin iyang igawas. Very effective. Hasta na ang isa sa mga species nga gitawag nato og dita. Munay dali kayo nilang putlon tungod kay taas siya, magtaas na gyud siya. Munay isa sa mga tugdunan sa atong mga banok, sa atong mga Philippine eagle. Dili siya makataas kay putlon sa mga tao. Epektibo po kayo ng iyang sa itambal sa mga snake bites. Ang gamot pwede mo ni mong toothbrush, dili lang siya mo patay o bakterya, mo puti pagyod siya sa imong ipon o mulikon. Ang young roots, katong gamay kayo niyang roots, kung i-air dry nimo, then imong i-powder, i-mix nimo sa milk, imong ipainom ato mga 5 to 10 years na dili makaanak, maka-restore of fertility. Ang fruits sa banyan, makatambal of stomach disorder, sakit sa tiyan, kanang kalibangan, and then maka-lower siya sa diabetes, maka-regulate of blood sugar, maka-protect pagyod ng cancer cells. So muna, kung naa ka sa Thailand o sa other Asian countries, kung mag-order ka nila og fruit salad, inig-tanaw mo kayo na inana o plano ng prutas na dili siya tamis, natural lang, i-mix nila. Kung ibalik na to ang natural banyan forest, mubalik po ang mga banyan bat, ang mga fruit-eating bat. So, kining mga fruit-eating bat, ang ilang salayba, ilang laway, mauni siya ay tugdunan sa mga dengue mosquitoes o mga malaria mosquitoes. Kaya mo-attract sila sa baho. And then, kaning mga banyan ba, pag mabusog, mangita ni sila ato para mo rest. Kasagaran gitaso nila tag 2 feet, 2 ka ruler. Then magkapakapan ni sila sa ato. So kung nipa, makaingon din ka na, uy, murag manananggal. Kaya imagine ko ng 2 ka feet, tapo na biyan, di ba? And then, sa experiment, pwede mo siyang panaon. Iniggawa sa iyang dugo, kanida yung mga bat, ang nature nila, pag makabalo na sila nga mamatay, lulupad ni sila layo, mangita ni sila suok kayo. Pariho o iring na kung makabalo na siya nga mamatay, taguan niya ang iyang baho. So see, model na siya nga dili makita, but because of research study, itanaw na ito aron ma-prove kung naabag yung manananggal, kailan i-clean, kay mapasangin lang ang taong itong bagong balhin ng mga wakwakon. Based sa mga researchers, makita yun nato na mangita yun siya, so isuk-suk yun niya iyang body. Dayon, mukay-kay pa yun siya na matapunan siya. Mawagin na isa sa mga nindot sa nature, because nature is the best teacher of man. Maunay na hitabo nga na mga researchers, maunay na hitabo nga nung nainag mga scientists, because through observation from this nature, natabangan nga nahatagan nato o enlightenment ang ato mga problema. Mubalik ang biodiversity, Philippine eagle, fruit-eating birds, ang mga gecko lizards, monkeys. Kaya muna lang na wala na ito karon makita sa atong lasang. Inigwato ka sa lasang, talaga na lagi ka makita o mga fauna o mga animals. Tungod kay biktima sila sa mga hunting. Ang lizards, kung doon na kay tuko sa imong balay, swerte ka. Kaya ang tuko mo mukaon sa mga dengue mosquitoes o mga cockroach na nagdala ng skin disease. Eh dili ba kay kabalo nga ang mga pagkaon na imong ibutang diha sa misa, iya-iya na og mga cockroaches. Nga matingala na lang ka mogawas ang imong mga skin disease. So mo ni isa sa mga mo protect sa imuha from skin disease ang mga tuko. Ang banyan dili ko yan og halas tungod sa mga pollinators, labi na gyud ang pigwasa. Kay once ma-sting ka,
muhubag ang ilahang body na stress mo na kamatyan nila. Kabalo sila nga bisag gamay kayo ang mga pollinators like tigwasa o ni ilahang mga predators. So diin sila mo puyo. Ang puyanan sa mga halas, mga gabi, mga badyang o mga kagingking o mga kawayanan. O na ilahang puyan. Diversity of flora, orchids. Kung naakay banyan sa imong dapling sa balay, labi na mga inunani nga type sa banyan, kana mga inunani nga type sa banyan, nga nagagmay lang kayo, pwede diha nimo ibutang ang imong orchids. Matingala na lang ka nga mag-harvest ka sa yansaha nga kadalang bulak. O na negosyo sa Thailand, na ang presyo nila nag-range of 50 pesos to 200 pesos. Kanya, kada harvest nila sa ilang mga orchids, sila mga banyan trees, moabot o tag 10,000, tag 20,000. Mo din ang ilang mga wife, ilang mga housewife, nara sa balay, na ay kung kita. Ang dahon o leaves cannot cause galvanized rock corrosion because banyan leaves are not acidic like leaves from mango and mahogany trees. So bisag mo sangit siya sa imong atok, dili makalata. Ang leaf litters kung ma-decompose, mahimong organic fertilizer. And then, kung dako ang imong banyan, naay posibility nga nakay tubig, kay kung unsa kataas, times yan tinanakang gamot, mag-absorb og tubig, ibutang sa iyang surface. So, pwede ka mag-aquaculture pan. Dili na ka magpalit og feeds, kay ang mga gamot nga mulutaw o mga dahon nga ma-detritus o malata, o pagdahon sa mga isda. Maunay isa sa mga successful kayo nga aquaculture pan sa Thailand. Maunang kasagaran sa ilang mga isda, halos tagutlo ka tao ang magpugos. According to scientists' new discovery, freshwater fishes feed with detritus banyan leaves are good source of child brain development during pregnancy. Ang iyang fish oil is also good oil to activate blood circulation. Ang iyang nutrients can prevent senile dementia or maka-retain o good memory. Nganong dili nato putlon ang banyan? Kay dito sa Angkor Wat Temple na ilaha lang gipasagdan ang ilang mga banyan nga gipatubo nila og garangan. Mo isa sa ilang banyan ecotourism destination sa Asia. Balik-balikan yung mga foreigners. Matod pa ni Dr. Bing, more than 2 million foreign visitors ang nibisita atong 2007. Nag-increase of 20% in 2008. Magpa-picture lang sila sa mga baliti. So kung din sa ato, wala pa nato putla ang ato mga banyan trees. Posible na daghan kung tagbisita na matanaw sa ato mga banyan trees. Kaya ang karaang banyan tree gani sa Sikihor, balik-balikan ng yun ang bisita. So, isa sa mga purpose sa mga scientists nga nang magsigig balik-balik din sa Angkor Wat, kaning ni ang gamayng gamot nga ninggawa sa gamayng buhok, giobserbahan kung kanus ang buak sa iyang concrete structure. But ang pag-observe nila, miabot na og 200 years, kay 200 years naman kapi ng ilang banyan diha. Wala yun na buak. At tura siya ni dako paggawas niya sa gamayng buhok. Meaning, ang banyan is a very friendly tree. Dili yun siya buak o concrete structure. Tungod kay i-value nila ang banyan heritage tree, maunay treasure nila forever. So according to Dr. Bing, sa iyang article, Ecological Community Tourism in Cambodia, a worthy assets to bid on. Sa libro, nag-describe kung doon na ba'y mga Cambodian na nagpamate sa Hong Kong. Wala yun. Ang naa dito, porsyento sa mga Pilipinos, kasagaran mga maestra. Pero bahala na, 85,000 lang po ang sweldo. Kaysa maestra din. And then, in Calcutta, India, doon na sila 200 kilometer tunnel effect. Na kung magbiyahe ka, bugnaw tungod kay regulated ang kainit sa siminto, kay cover ang canopy. Pero diri sa ato sa Pilipinas, dili pwede nga kubiran ang canopy sa ato. Sa canopy, ang ato mga highways, upload gina nila. Kay kinahanglan mo agi gid nga init aron magamit ta pirmi og aircon.
ang kinakaraanan nga banyan sa tibok kalibutan na sa Calcutta, India, recorded 1,000 years old before Christ by the National Institute of Science and Communication, published in 1948 to 1976, The Wealth of India, Raw Material Products, Council of Scientific and Industrial Research. Sa sinugdan, ninggakos siya sa karaan na kaayo nga acacia. Pangutana, pilay lifespan sa mga acacia. Ang acacia, 300 years ra gyud na siya taman. Madugmok ra na siya kung dili na siya nimo magamit. So, pag abot or after 300 years, kinigapos man siya sa acacia, nadugmok, nahimong halo, ibutangan nila og hagdan mo tong makapapicture ang mga bisita kung bisita nila. So, sa India, under the National Conservation Law of Banyan Trees, cutting of all banyan tree is a criminal offense and you're in prison equal to the age of banyan. Kasagaran, 350, 280, 245 years old bilang mga banyan tree. So, doon na sila children's park, banyan na yun ang ilang itanong. While ang iyahang stem or iyahang branch still young, ilang event, yan doon na bitan na yung rootlets, ilang ipag-touch sa ground, yung mahimong punuan, then pruning. Pagsanga, ibenda po nila hanggang recover of more than 1 hectare lang. Para sa kaan, ragyon sila ng mga bata. Banyan Road Bridge. Kung doon na kay hanging bridge, tamnan mo both sides of banyan, ipatabok mo ang gamot. After 5 years, mo cover na ang daghang gamot. Mahimo na siyang permanent hanging bridge. Mahimong Banyan Road Bridge, makahimo kag Banyan Road Rail. Aron dili ka maglisod og kanaog o mga pangpang. Sa Florida, ang highway gikan sa Tampa padulong sa Key West, gitamnan nila og banyan nga ipatubo nila og wild. Dili pwedeng moagi kung walay toll fee, isa sa mga income nila. And then inside sa mga urban areas sa Florida o sa Hawaii, kung dunay mga motubo nga kahoy sa dalan, i-close nila, mahimo na dayong park. Mahimo siyang tungod kay i-protect nila ang kahoy ng motubo. Pero diri sa Pilipinas, pag dunay kahoy ng motubo dapat sa kalsada, dili pagani na dako potol o ibot na. Sa Fort Myers, ang ilahang syudad halos dili gid mo makita tungod sa klase-klaseng kahoy apil ang banyan. Munay nag-cover o nag-regulate sa kainit sa ilahang syudad sa Fort Myers. Isa sa mga mapangutanan nato na nakabisita dito, munay atong taga-treasurer's office si Ma'am TC nga bisita sa iyang anak. Nga wala kadala og tambal sa iyang high blood. Pero nagstay lang siya og 30 minutes ilalong sa banyan. Wala gid siya nimbati nga moatake siya sa iyang sakit. So meaning ma-replace ang imong daotang hangin sa lithium hangin. Tungod kay ang banyan shade nga mo'y isa sa mga lugar nga mag-meeting sila. Isa sa mga lugar nga dito mag-meeting ang ilaha o mag-conference o mag-birthday o mga wedding. Dito nila ihimo sa ilalong sa mga banyan. Mo nilang functions. Mao'y place with banyan aromatic healing. May paboritong lugar sa mga senior citizens at sa mga children. It's also a good place for children. And then we start it here in our place. Amo nang i-practice ang mga bata o kat-kat kay simba ko dunay flat, dili kami magbagoon o kargas mga bata. So, ang strangled roots mo protect of princess, mo protect po of shoreline, mo protect po of mga litso sa mga sementeryo, like this one in Hawaii. Ang banyan is invasive, but not all species. Dunay banyan nga invasive, meaning mo cover siya, isa ka punuan mo cover siya o bisag isa ka hektarya nga yuta. Like this one in India and in Lahaina. In Lahaina,
nag-cultivate sila isa ra gyud ka type of banyan kanang gitawag og Picos bengalensis. We do not have that species here in the Philippines. Ang Picos bengalensis originates in India and in Cambodia. Hantod nga ni cover siya og 2 hectares of pitch land. Kay gamay pa lang yang sanga, giben, gipruning, ginisanga na pod, hantod nga nakapabugnaw og 2 hectares nga beach area sa Hawaii. And then most of their cottages are in between 2 huge banyan trees. So natural air conditioning. And it's a cool place for their restaurants and coffee shops. Sa Mekong River, kanang mapa din ha, nagikan sa Yunnan, China, nag-traverse of Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, down to Vietnam, or Ho Chi Minh City. Ang riverbanks nila is covered with banyan trees. So, gikan sa tubig padulong sa National Highway, sa 2 kilometers forest of banyan species. Ang country of Laos, ang urban nila layo sa river and also sa Thailand. Tungod kay gusto nila i-protect ang ilang human and also their environment. Sa Yunnan, China, makita yun mo nga bisan sa city nila covered with banyan and also in Vietnam. Usually, ang ilang car park dito nagyot ilalog sa mga banyan trees. Wala sa mga acacia, kay ang acacia o other fruit trees, pag once hanginon o runay bagyo, mga bali, mahulog, mahulugan ang imong sakyanan, ma-damage. Pero wala pagyoy na damage nga nahulugan sa nga sa banyan. Kay bisa atong experiment, dunay gamay sa nga, siguro pa rin sa kong kamot, among ipayunyunan o tulog ka bata, mag-union review siya. Higit siya mabali. So din ang mga gamot, ilang kapkatan, it proves during our field trip na isagit siya sa mga likod, sa mga roots. Moday nga isa siya sa maoy gigamit ni Tarzan pag-transport from one tree to the other. So muli siya Tingtong City sa Myanmar, covered gihapon og mga banyan. Ang isa ka block nila halos 200 kapunuan nga mga banyan trees. Ang mga haligi gigapos sa mga roots. Pero i-protect nila. Kung mag-shopping ka, ma-overwhelm ka kay mura kang nag-shopping ilalong sa Lasal. Bugnaw kayo. Present paghapon nila mga natives. This Tanho Elementary School campus, similar to our campuses in our elementary. Ang mga kahoy nasa tunga, ang mga building nasa gawas. Pero ilahang mga heritage trees sa ilang mga banyan are still present. And also in Taklik National High School campus, where most of their classes na pinakong sciences na sa ilalong sa mga giant banyan trees in front of the buildings. Mekong River banks is covered with banyan roots and also their rock hills. Puro ni siya mga banyans. Unang ang ilahang tubig dito gabukal-bukal sa kadaghan. Dinhi sa Clarin na dinhi isa sa mga area na Dalingap, watershed Dalingap. Daghan kayo mga banyan sa mga cliffs, sa mga pangpang. Makita nimo grabe gyud kadaghan ng tubig. Muna isa karon sa i-protect sa atong government na source, na mahimong source sa atong drinking water. Isa nila mga universities, ang urban nga hangtod karon i-simulate o i-awat na sa Metro Manila. Paggawas nimo sa International Airport, matingala ka nga mga sidewalk gibuhuan na sa gobyerno. Itamnan nila og Picos benjamina, mga banyan na siya. Tungod kay ang banyan pag imo itanong mo sustain siya bisan sa kainit. So sa Hong Kong usually ang naghatag og shade dito sa upland areas nila ang mga banyan nga naa sa mga coral nga wala nakatouch og soil nga nabuhi gihapon because air plant man siya at the same time, and also in Singapore. This banyan, doon ako'y banyan na mamatay abot. According to my advisor, Dr. Tom Hopkins, siya may nakabisita sa Japan. Ako kabisita sa Japan, nagpadala siya na ako aning picture.
gusto na ibton sa gobyerno. Nagpahimo sila kinadakang backhoe nga nakadaog sa Guinness Book of Record. Apan, nabungi na lang ang ipon, naguba na lang ang makinawa, yun nila na ipon. Pag-adto sa NASA, dili na makita sa ilang monitor sa eco-sounder kung asa ang kinatumyan sa iyang gamot. Meaning, ang banyan, dili limo kayang ibton kay ang banyan di ay pag mulapas og 100 to 200 years maguba lang imong chinso. O din ako magpaputol kag baliti pag labay sa atsa sa mamutulay pag dili na mutapot lingon na dili paputol sa dili mo nato. Kay grabe na di ay kagahi kung mulapas na siya. So, to preserve our banyan trees in the Philippines, we conducted mapping of all banyan trees and declared it into heritage tree. We start here in IBGP. We have 150 years old banyan in Barangay Labinay. We also have in Diguan 130 years old. We have 150 in Barangay Tabit. In Dimaluna, we have another 150. Amo lang yung estimate of 150, bisan of it's more than 150, i-approximate na lang namin para mo uniform siya based on our studies. So we also have here in Kalusaran Spring in Bagakay, where dunay grabe nga kakusog sa tubig. So for tiga sa misnon, maka-guide sila ninyo asa ng mga places, makita ninyo ang evidences that we have a lot of water through banyan trees. We also have 150 years old inside the Maluna. Cutting of banyan tree is unsafe kung doon na kay high blood pressure. Kaya iniputol nimo ang katong iyang sap doon ay fume nga makahubog. Mura ka nakainom kung mahibog nimo o ma-inhale. Pero dili siya makapatay. Kaya dili man siya makahilo, pero makahubog. Niya makasaka siya ang hubog. So dili siya safe kung ang putol doon ay high blood pressure. Kay posible nga mo'y cause nga matake di mahiwi mo now, then malayo ka, masafe. Pero kung dili, mahulog ka, kaya nisaka imong dugo niya, namatay yung kabitso, then pasanginlan din mo ang mga dili mo nato. So doon ay mga science base. So in Osamis, cutting of banyan tree is punishable by law. Doon na natay Banyan Tree Ordinance number 1021-10 na-approve atong December 3, 2010. And then doon na sa resolution declaring Banyan Heritage Tree in Osamis City. Muni siya ang Dalingap watershed na daghan kayo og banyan ang water. We have 110 years old sa Oroqueta. Then this is in Siquijor, centuries old, believed to be 500 years old banyan. Then we have in the state of Bohol, isa sa mga favorite place na katpatan sa mga bisita. And then we have a lot of banyan trees inside the Diliman campus, UP, where doon ay isa sa mga banyan na naimabaw lang sa culvert na tubo, wala siya ng buhak. And then, this is also inside the university. Kung doon na kayo mga canal, creeks, pagtama mo og banyan, iyahag yung tabunan sa iyong mga rootlets. So walay ma-expose na madala kung doon ay mga flood. And then you can also plant on top of your cemented buildings, like here in PICC and also in RIA. Ang history sa RIA, pag start pa lang tubo, dili paibot sa dagiya kay swerte. So ang ilahang grocery store, gamay pa kayo. Pag start niya og dako, naka-open sila og RIA 50 Mart, dako na grocery store. Pag extend sa iyang kanupi, nindaghan ang ilahang budiga, nindaghan po ang ilahang mga truck. Ang tagiya dili makabalo, asagikan ang source sa ilahang money. Kay pininood ang ilang negosyo, wala gisagol nga binuang. Unang sila kami to swerte, ipilo-pilo ang ilang swerte. We have 600 years old in Quezon Province, given to us by Dr. Garcia of UP Los Baños. And other uses for sustainable
livelihood is bonsai business. Kay bisan pag walay tubig, mabuhi siya because aerial roots. Ornamental plants. We need this sa ato mga opisina ng mga air condition. Why? Inig-on mo sa aircon, unang ubuga ang carbon monoxide. Kung walay plant sa imong air condition office, ikaw mo'y muhigop ana. Unang at the end of the day, ma-feel mo ang stress. But if you have plants, labi na gyud kung banyan inside your office, pag-on mo ang tanang carbon monoxide diretso sa mga tanong. Inigbuga niya o prion, kaya aron magpabugnaw siya. Kung walay tanong, ikaw ang mahigop ana. Munang we need ornamental plant propagation. We need plant nursery para doon na tayo magamit sa pre-planting na to. Landscaping business. Creative landscaping. Isa na siya sa mga benefits na makuha nato why we introduce banyan, the fastest growing tree, the only tree nga naghatag nato og herbal medicine for all types of diseases, maghatag og limpyong tubig, limpyong hangin, pagkaon, musig pagyon og kinabuhi. So, we have or we encourage many banyan nursery in all of our barangays in the city to produce saplings para itanong nato ingunani na kadako kay paborito siya karon sa mga bata o mga kanding kay nutritious man siya. So this is how we plant sa ato mga riverfronts, no? And then this is the layout of planting fruits. We also include fruits, labi na ning makupa, lansones, durian, guyabano, rambutan, mango, chicos, and lychee. Kay mo ni siya yung mga fruits na mo-prevent na maapektuhan ang atong mga cancer cells. So if we eat these fruits, medyo protected ta sa mga cancers. Layout design for planting banyan, 5 meters apart. We discourage planting small seedlings like this. Kaya kung doon tayo mga seedlings, inani ragad ako, magkalot ramang puta, inani ragad ako. Kanya, isa sa mga hinungdan na taas ay ang mortality, kaya wala siya air factor, wala pa yung water moisture. Wala